So naging honest kami sa aming sarili. Regular lang kami na employees, may trabaho at may sweldo naman. Hindi kami galit sa aming trabaho. Hindi rin kami nagmamadaling mag-quit, pero alam namin yung isang bagay. Hindi kami kontrolado ng aming trabaho. Pwede kang maging mahusay, pero malilay off ka pa rin. Pwede kang maging loyal, pero mapapagod ka rin. Ayaw naming na dumating sa point na isang email lang or isang phone call lang, mawawalan ka na ng trabaho. Majority ng working families hindi kayang mabuhay ng 3 buwan pag mawala ng trabaho. It's not being irresponsible. Ang sistema lang ang ganon. Ayaw naming maging ganon habang tumatagal. Ang tunay na plano namin ay financial options, hindi para mag-escape. Kung ginagawa mo ang real estate para sa kasiguraduhan ng pamilya mo, mag-subscribe ka. Hindi kami naghahabol ng luxury. Gusto lang naming mabuhay na walang kaba. Kapag naririnig ng tao ang financial abundance, ang naisip agad, malaking bahay, bagong kotse, travel every month. Hindi naman masama yon, pero hindi yon ang aming version. Para sa amin, ang abundance ay makakain ka sa restaurant na hindi mo na kailangan tingnan yung presyo, hindi ka na maglabas ng calculator. Yun ang isa sa mga gusto namin. Papunta ka lang sa restaurant dahil gusto mong kumain, hindi mo na binubuksan yung presyo kung magkano. Pero ka lang just enough, kaya mo ang presyo nun. Hindi na namin iniisip. Yun ang gusto kong level of abundance. Makapagbakasyon kami na walang kaplano-plano or hindi na kailangan mag-ipon. Let's say, gusto namin magbakasyon next week. Tara, makabakasyon tayo agad. Yun ang gusto na level namin. Makapagsabi ka nga, hindi mo kailangan mag-overtime para makapagbakasyon. Yan na ang gusto namin, hindi yung sobra-sobra. Hindi extravagant. Meron ka lang peace of mind. Ang sweldo, nagbibigay nga ng routine, pero hindi ito binibigay yung peace of mind. Kasi kapag yung income mo nakatali sa oras mo, laging may takot sa likod ng isip mo. Kaya naghanap kami ng income na tuloy-tuloy, kahit na wala kami, hindi nakaasa sa isang employer. At doon, naging malinaw para sa amin, real estate is not about getting rich. Real estate is about having options. Hindi namin hinahanap yung maraming pera. Yung hinahanap namin, yung peace of mind. Local investing looks safe, pero hindi palaging safe para sa cash flow. Maraming nagsasabi na mag-invest tayo sa malaking city or sa local. Yun din ang gusto namin. Sino bang hindi gusto mag-invest lang sa malapit, hindi ba? Pero nung tumingin kami ng properties na malapit sa amin, maganda nga, maayos yung location. Mukha talagang solid. Pero nung nilagay na namin sa papel, yun, mataas ang presyo, walang cash flow, mataas ang mortgage. At tamang-tama lang yung rent. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ikaw yung magtapal sa kulang nun galing sa sahod mo. That's why we prefer cash flow. Kasi pag may cash flow yung properties mo, nagiging self-sustaining na siya. Hindi na maistorbo yung personal finances mo. So, tinanong namin ang sarili namin, paano ka magiging free sa ganitong sistema? Kung mas lalo pang dumaragdag yung gastos mo. Kasi pag walang cash flow, isang sira lang, galing na sa sahod mo yung pagtapal. Most big city properties today ay appreciation play. Meron namang iba na may cash flow siya talaga pero hindi makakapantay sa long distance na mga properties sa smaller areas. Maganda yung sistema na appreciation hinahabol mo kung malaki yung kita mo at kaya mong humintay ng 10 to 15 years. Pero para sa stage namin ngayon, kailangan namin ng income, ng buffer at yung safety. Local would have given us pride kasi halos araw-araw madadaanan mo yung bahay mo, proud na proud ka sa mga napundar mo. Pero walang peace of mind. Kasi pag isang layoff ka lang, kulang yung rent para sa mortgage. Tapos pag may masisira, galing na sa bulsa mo, ano ngayon pag wala kang trabaho? No, that is why we prefer cash flow. Pero meron namang ibang tao na gusto nilang appreciation. That all depends sa stage ng life mo ngayon. Ang pagiging malapit ng investments mo, hindi laging practical. Hindi kami naging adventurous, naging realistic lang kami sa aming sitwasyon at sa aming
Why? Nung tumingin kami sa mga smaller towns at sa malayong mga cities, iba ang usapan. Mababa yung presyo at almost the same rent rates sa bigger cities. Mas maayos yung price to rent ratio at may totoong cash flow. Pag masira yung hot water tank which cost $3,000, pag may kailangan na repairs para sa dishwasher or para sa furnace mo, kaya niyang i-self-sustain dahil may reserve funds ka plus may cash flow because cash flow acts as defense para pag may mangyari at kulang yung mga reserve funds mo. Pero pag wala ka nun, galing siya sa bulsa mo. Ito yung dahilan na bakit long distance yung pinili namin. Mas mura yung entry, mas malaki yung margin, mas konting pressure. Tapos kasi pag wala ka doon sa area na yon, ibig sabihin, you will depend on contractors. Diyan mo matitest yung systems na ginawa mo ngayon. Pero pag nasa local lang, pag may sira, dahil malapit lang, ikaw nga lang ang pupunta doon, mag-aayos ng toilet. Pero pag malayo siya, you will have to depend on your systems. Now you are operating a business. Secondary markets often gives 2 to 3 times na mas mataas na cash flow versus sa local, sa bigger cities. At yung cash flow, yan ang nagbibigay ng options. Kapag may repair, okay. Kapag may vacancy ka, kaya. Kapag gusto mong huminto na sandali, pwede. Sinasabi nila malayo yan. Pero ang tanong, mas takot ka ba sa distansya o sa pagiging one paycheck away from disaster? Ang cash flow yung bumibili ng oras natin. Local versus long distance investing ay depende sa yugto ng buhay mo. Hindi ito debate. Ito ay timing. Hindi naman sinasabi na mali yung local. Hindi rin namin sinasabi ngayon na forever yung long distance. Ang sinasabi ko lang ay depende nga sa stage ng buhay mo. If you can afford investing locally at kahit wala siyang cash flow, well and good. Pero sa amin na we want financial options in the near future, mas pinili namin yung long distance kasi pag may cash flow ka na sa, let's say may 10 properties ka na, that will be more than enough to cover your income. So pag may problema sa trabaho mo at ma-lay off ka, okay lang. You're not stressed. You're not stressing about it. Kaya ka na maibuhay ng properties mo. Local investing works pag meron ka ng ibang sources of cash flow. Kaya mong humintay at growth yung goal mo. Ang long distance naman, it will work kapag gusto mo ng income ngayon. Gusto mo ng safety at gusto mo ng flexibility. So, depende nga sa reason mo kung ano ang options na pipiliin mo. Depende sa personal goals mo. So, sa ngayon kasi, ang long distance yung katugma sa buhay namin. Pwede ring mabago. Yung goals actually namin in the near future, but when we have enough cash flow from our rental properties sa target namin, then that's the time na mag-invest kami locally na kahit wala siyang kita, okay lang. Ang strategy dapat sumasabay sa buhay. Hindi ka yayaman bigla, pero mawawala yung takot. You will have peace of mind. Hindi pa kami tapos sa journey, pero isang bagay ang malinaw. Mas kalmado kami ngayon at may peace of mind. Kung may mangyayari na hindi inaasahan, ma-lay off ka, humihina yung ekonomiya, meron kaming buffer. Kung pagod kami, pwede kami magpahinga. Kung meron namang opportunity, handa ka. Yun ang abundance para sa amin. Tahimik, simple, at matibay. Ang comfort ay nakakakulong. Ang cash flow naman ang nagbibigay ng kalayaan. Kung tahimik mong binubuo yung financial freedom mo, mag-subscribe ka. Isama mo ako sa journey.